Pag nag-resign ng lahat, paano yon? Hindi na kayo accountable. Wow, ang layo naman nun. Yung ngayon nga pag nag-attend ng hearing at napagbintangan, sabi may conflict of interest at baka gamitin mo posisyon mo. Di pag nag-resign, wala nang. So, sa pagbabati ko po sa inyo, di ba? I'm really hoping you had a good weekend, but I'm always mindful na marami po sa OFWs natin po. At actually, even sa Pilipinas, no, marami po sa ating mga kababayan, kahit Sunday nagtatrabaho. So, limited pa rin yung time, pagod pa rin. At yung iba naman po na OFWs, kahit may time sa Sunday, either yun lang ang kanilang time, kaya busy din, at yan lang talaga yung pahinga, o kaya, what I meant by that is that their families are here. So even if may time sila, buti nga ngayon may cellphone na at saka may mga lugar na free internet, kaya kahit papano makakapag-usap. But some are working even sa weekend. So I'm just mindful for that para we can continue to thank God for them. So as usual, we start by asking each other, saan tayo nagpapasalamat sa Panginoon, di ba? Rick Fernandez, shalom, shalom yan. So mga nasa Israel nating kababayan, magandang araw sa inyo. Mga kababayan natin nasa Kingdom of Saudi Arabia, nasa Brunei, nasa Dubai, sa Qatar, sa Kuwait. Ito, si Tong TV Vlog, nasa Kingdom of Saudi Arabia. So, assalamualaikum sa mga kapatid natin, Luzon, Visayas at Mindanao, no? Of course, bago mag 12 o'clock sa World Teachers Day, gusto ko lang acknowledge lahat po ng teachers. Lahat po tayo ay produkto ng sino man naging teachers natin. Yung professional teachers, ibig sabihin po yung sa kindergarten, sa elementary, high school, yung mga nag-college, yung mga nag-TESDA or technical education. But syempre din po, yung iba naging teacher nila, yung pare, yung imam, yung pastor, ministro nila, naging teacher nila, kuya o ate nila. So kami, produkto din po kami ng mga teachers kasi ang aking pong lola, si Juliana Cabrera Luna, ay isa pong public school teacher her whole life. Ang aking pong mother, si Sandra or Sandy Shram Cayetano, ay isa naman pong school directress, art teacher. May master's degree po siya sa pagtuturo at siya po ay teacher din po. Mocha Uson, how are you, Mocha? Magandang gabi. Happy weekend sa inyo. Rosita Cangrejo, Aida, yan. So guys, ang dami nagtatanong, may mangyayari ba bukas sa Senate? Dahil sa Monday, okay. Parating may nangyayari sa Senate. Pero bukas po, kung tinatanong nyo yung sesyon, wala po kaming sesyon. Kaya maraming medyo natatawa ko yung mga grupo na ayaw sa atin, sa grupo natin. Panay post, be alert, pigilan natin, mag-ano tayo dito. Kaya, sa Monday, may balak po sila. Wala po kaming sesyon, naka-adjourn po kami hanggang October 10. And then, may usapan na po kami sa October 10. Yun ang abangan nyo po, October 10. Bakit nyo abangan? May usapan po kami, hindi po ako si Cheese. Lilinawin ko, ayan, si Mocha nakikinig. Almost 1,000 na tayong nakikinig. Ayan, Mila Vinegro. Brother Romel, nasa Kingdom of Saudi Arabia, God bless you. Thank you po sa covering us with prayer. So, I was in the middle of saying sa October 10, doon kami may sesyon. At may usapan na kami ni Senator Cheese. Si Senator Cheese ang usapan namin, hindi ako. So, lilinawin ko lilinawin ko. Ang usapan namin si Senator Cheese ang magse-celebrate ng kanyang birthday sa October 10. Kasi birthday niya October 10. Ako po end of the month pa. Kayo naman kasi ang dami niyong iniisip Sunday, family time, time sa community niyo. O pati asawa ko po to napaal. Akala niya may ina-announce ako. Hindi po. Yun nga sinasabi ko na steady lang po. Whatever will be, will be. Let's walk by faith and not by sight. Diba? So yes, grabe po ang fear, ang anger, confusion, pero grabe din po ang pagmamahal. So, ano ba yung hierarchy sa Bible? Una, mahalin ang Diyos. So lahat tayo, kapwa-tao,
Lahat tayo creation ng Panginoon. Anuman religion natin, anuman edad natin, anuman ang political color natin. Di ba? So una, mahalin natin Diyos. Pangalawa, sabi ng Diyos, kung paano tayo mahalin, mahalin natin yung isa't isa. So, hirap po, mahirap. Pag nagbabasa ka nagbabash sa'yo, paano mo mamahalin yun? Pero yun ang utos ng Diyos. Di ba? So, especially po, pagka may weekend, may time off, let's talk, let's have a conversation. Actually, yun ang topic ko ngayon. So, but tapusin muna natin ha. Let's praise God for weekends. Let's praise God for family. Praise God sa lahat ng mga churches, di ba? Sa mga lahat ng mga gawain. Of course, let's praise God sa lahat ng tumutulong po sa Masbate, sa parts po ng Mindoro, parts po ng Samar. Of course po, yung mga kababayan natin na tulong ng tulong sa Cebu. Shout out po sa lahat ng mga rescue, mga doktor po, mga nasa medical profession na nagtabang o nagtulong-tulong, di ba? So, yes, totoo po na, in action ang politika, but napakarami din nangangailangan. May malaking sunog. Nabasa ko a few days ago sa Davao and then sa CDO. So, there's so much we can do to help each other. Having said that, we have to multitask, di ba? So, marami tayong pag-uusapan this week, pero wag nyo na abangan yung may mangyayari. Basta't ipag-pray nyo parate, simple lang. Lord, put us where you want us and make sure we do what you want us to do. Di ba? Tingnan nyo po yung buhay ni Moses. 40 years, nasa palasyo po siya. Ano po siya? Tinitignan pa na pwedeng maging Pharaoh. Ang Pharaoh nun, hindi pa ruler, dinodiyos. Na, of course, hindi tunay na Diyos, pero dinodiyos. After that, 40 years siya nasa desert. Ma-imagine po po yan, 40 years ka na sa palasyo, and then 40 years, tupa ang kausap mo doon sa desert. Pero yung pala, hinahanda siya ng Panginoon. Pero hindi para bumalik sa palasyo at maging occupant ng palasyo. Kung hindi, para kausapin ang Pharaoh at sabihin, let my people go. Then he had to lead his people. Yan, 40, 40, 40. So, yes, lahat po tayo may ambisyon, lahat po tayo may vision, lahat po tayo may malasakit, lahat po tayo gustong lumaban, especially this time na talagang kailangan magka-tipping point, kailangan magka-turning point, kailangan may point of preference, at kailangan talaga may pagbabago. Thank you po sa mga nanonood from Sulu. Yan. Stephanie Chan. Anong tanong niya? Cram, good evening sa'yo. Sharon Rose, Pete Valdez. Yan. Sorry guys, mabilis mag-scroll. Hindi ko nababasa lahat. Liz Holmes, maayong gabi sa kaninyong tanan. Kamusta po ang mga taga Davao? Ayan. Okay, maraming totoo, maraming hindi eh. Tignan nyo po yung sa proposal ko lang po na sabi ko, please consider. So, kumbaga sa mga nagmi-meeting, lahat naghahanap ng solusyon. So, minsan, guys, pag-isipan nyo to. Ang dami ng dagdag bawas eh. May dami nagte-text, nagko-comment, sabi gano'n. Pag nag-resign ng lahat, paano yon? Hindi na kayo accountable. Wow, ang layo naman nun. Yung ngayon nga pag nag-attend ng hearing at napagbintangan, sabi may conflict of interest at baka gamitin mo posisyon mo. Di pag nag-resign, wala nang posisyon na pwedeng gamitin at definitely, pwede mo pa rin i-hold accountable. So, ang topic ko tonight is honest conversations. So, kasi kanina po, nakiramay ako doon sa mahal naming congressman ng 1st District, si Ading Cruz, kasi po, nauna na yung kapatid niya. Malapit po sa amin yung kapatid niya na yon. It's a long story, no? But yung kapatid na yon ay blessing talaga sa kanilang pamilya. May kapansanan po siya Tapos nung bata yon, sinabi nga na usually hanggang 21 years old lang, pero pag lumampas, so umabot siya ng 60 years old at yun ay talagang very close dun sa mga close sa pamilya na yon. Ako 1984 ko pa sila kilala at yung kapatid niya na yon kahit may kapansanan, pag nakikita, niyayakap ako noon. So kanina humabol ako dun sa libing, dun sa same garden of memories kung saan yung puntod ng aking ama. Tapos yung aking uncle, so dun sa nakakakilala sa akin na Peter or Alan Peter. Kaya po kami Peter dahil Pedro po lolo ko. Pedro Santiago Cayetano. So ang
Ang usapan ng tatay ko at mga kapatid niya, lahat ng firstborn na lalaki sa pamilya ay may Peter or Pedro. That's why may pinsan ako sa US, Peter James. May pinsan ako sa San Francisco, Pedro yon, pero Jojo ang palayaw. Yung uncle ko po, yun ang junior, Peter. So nakita ko po yung post ng anak niya naman si Peter Alan, na happy birthday dad. Kaya pagdaan ko kanina, yun nga, nakita ko October 2. So naalala ko tuloy yung turo nung dad ko. So minsan kasi nung pinapagalitan niya ako, sabi niya, anak, kahit gaano kasama, kahit anong kasalanan, kahit anong problema, kausapin mo ko, pero never ka magsisinungaling sa akin. So ibabalik ko po sa atin lahat yon. Di ba tayo pwede mag-discuss sa ating national issues sa hinaharap ng ating bansa? But wag tayo magdagdag bawas, wag natin baliin o wag tayo magsinungaling. Kasi hindi tayo magkakaintindihan. Ba't pa tayo nag-uusap-usap, di ba? So katulad dito sa vlog na to, everyone's welcome here. You disagree, you post it, you strongly disagree, no problem. Pero babaliin mo yung sinabi namin o babaliin ko yung sinabi nyo, hindi talaga magkakaunawaan. So sabihin nyo, hindi kasi dami nilang follower. So kailangan nilang yung suporta ng followers nila. Ang ipaglaban natin, katwiran, katotohanan. Hindi yung babaluktutin. So, yun, sabi nila. Paano naman magkakaroon ng snap election? Papabayaan ba natin na mag-resign yung mga yan at wala nang pananagutan? Mas madaling ang panagutin ang lahat kapag ka may clean slate na lahat yung nandyan ay weren't there the last 3 or 6 years, di ba? So, hindi naman yun yung topic ko ngayon, but yung topic ko nga po, di ba? Whether we talk about religion, whether we talk about biblical principles, or yun nga, conversation lang namin mag-ama. Yung marami po akong prinsipyo, kung ano man basis yan, whether yan ay code of ethics, whether yan ay personal code, whether yan ay military code, whether yan ay ethics ng isang abogado or biblical principles, marami niyan, syempre, sa pagkabata, natutunan ko sa aking ama. At yun yung sinabi niya sa akin, di ba? Never fear going to me. Pero wag ka magsisinungaling sa akin. Wag ka magsisinungaling. So, yun lang naman po, di ba? Can we not have a conversation na hindi tayo magsisinungaling to each other? So, kaya nga kita nyo po nung ngayon, yung latest na senador na sinabing may insertion, tapos nilabas na lahat. Kasi nga, halimbawa, yung mga supporters niya, nung sinabi ni Senator Ping, halos lahat, meron, nilabas ka agad. Ito yung wala. Yung kasi sinusuportahan nila yun eh. Hindi nila siguro tinanong kung meron o wala. But ito yung ano. Tapos, lahat ng insertion, lahat ng amendment o lahat ng nilagay, masama. Okay. Nung lumabas, hindi totoo yan. Nung lumabas na meron talagang amenda, ay sandali lang, hindi insertion yan, amendment yan. At hindi naman masama ang amendment, ang masama insertion. E nung nalaman pareho lang yon, ang masama yung ghost, o masama yung corruption, pero yung pinaglaban mo na may project, iba na naman yung stand. So yun po sinasabi ko, hindi pwedeng moving target ang truth. Ang totoo para kay Alan ay dapat totoo para kay Maria, totoo para kay Pedro, totoo para kay Ferdinand, totoo para kay Sarah, totoo para sa lahat ng Pilipino, para isa lang basis ng ating pinag-uusapan, di ba? Hindi naman pwede pong pagka dito sa idol ko, ano yan, pwede. Pag dito sa iba, hindi, di ba? So kaya tayo po hindi ang dami po nating kailangan, rewind. Ano po sinabi ko sa inyo sa umpisa ng ating talakayan tungkol dyan sa flood control at corruption? Sabi ko, dahil billion to, trillion nga eh. Billion, tens of billions, hundreds of billions. Guguluhin to. Guguluhin yung usapan. Di ba? Yung simple gagawing komplikado. Paka-simple yan eh. Kunin nyo muna yung pinaka-guilty eh. Hiwalay nyo muna sa 1 trillion pesos the last 3 years. Unahin muna natin ano dyan ang ghost at hindi. Simple lang naman malaman yung ghost eh. Yung ghost, wala talagang ginawa pero bayad na. Yun lang yun. Di ba? Yun yung ghost. Iba yung substandard,
iba po yung dinaya, iba yung hindi completed, iba yung nilipat. So lahat yun you can deal with it. Pero pag inuna mo yung pinaka-guilty, madaling masunod yon. Pero kapag ka ginulo mo, gugulo. At meron po talagang gustong guluhin yan, di ba? So, let me go back to it, di ba? Ano ba mga naging topics natin over the weeks, over the months? Success, i-define natin success. Identity, define natin identity, who we are as a person, 'di ba? As a community, as a nation. Pinag-usapan po natin stress, pinag-usapan natin rest, 'di ba? Lahat 'yan. Pero guys, makakapag-usap ba tayo if we're not going to be truthful with each other, 'di ba? So lalo po kung yung discussion ay national issues, 'di ba? Ayan, sabi, kahit demonyo at work din po sa exposures. Okay. So I don't know exactly what, but meron verse yan in that even the devil can quote the Bible. Totoo din naman po yun. Pero hindi ibig sabihin, pag nag-quote, devil o hindi. Ang titignan po natin, yung intention at kung may katotohanan o hindi. Di ba? Kaya nga sabi nila na dati na parang halimbawa, kung may nagnakaw, yung sasabihin ba niya, totoo o hindi? Eh syempre, magnanakaw, kung tatanungin tungkol sa nakaw niya, malamang hindi. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng sasabihin niya hindi totoo. That's why nga po, may science nung cross-examination at saka nung batas, di ba? So yun po yung ating tinitignan, di ba? So kung makikita nyo po, sa 1 trillion po na budget, flood control pa lang yun, in the last 3 years. So in the last 3 years, mga 3 trillion sa infrastructure, DPWH pa lang yon. Meron pa tayong BIR, may customs, meron pong sa Department of Health, sabi ni Mayor Magalong, may tinitingnan din po kami dyan. Hindi po natin dapat lahatin eh. Kasi, di ba, hindi natin na sinasabing lahat ng sa costo, lahat ng sa BIR. Minsan naawa ko doon sa mga yung sa airport, di ba, pagka nandun sa immigration, kasi pag may issue, minsan nalalahat. Eh, nung nasa DFA ako, we work closely with them for many, many issues, national security, sa mga foreigners, sa yung human trafficking. So, there's a lot of good people, di ba, whether that's customs o ganyan. Kaya lang nga, pagka hindi na-expose ka agad, gumugulo. So, that's what I'm saying. We have to have an honest and to goodness conversation with everyone. Those who joined us lang ngayon, yung tinatanong pa, may mangyayari ba bukas? Wala po kaming session bukas kasi po kami, so October 10 pa ho. At October 10 ho, birthday ni Cheese. Yon. So binibiro ko lang ho kanina yung sinasabi ko kasi ko ng asawa ko kung ano sinasabi ko. Sinasabi ko, hindi ako ang may birthday sa October 10. Pareho kaming October ang birthday. Ako po end of the month pa, 'di ba? Okay, so Atelia Pelaez. Cathy De Villiers, how are you? Good evening. Shout out sa ating mga kabataan sa buong Taguig at buong Pilipinas. Archie Ang, good evening sa iyo. Yan. So, we're watching from Finland. Yan, si Winshoni Palomaria. Ganda daw dyan sa inyo. I think I've never been. Diba? Ang yaman ng Pilipinas pero di ramdam ng Pilipino. Nili Bates, thank you very much. Alam niyo po, may nagpre-pray sa amin, American pastor. Sabi nga niya, ang nakita niya isang bowl, pero butas-butas. At nakikita niya, ang nilalagay sa bowl or laman ng bowl, parang liquid gold or parang oil, ibig sabihin kayamanan. February niya po sinabi to ha. Pero sabi niya, butas-butas. At ang problema, ang bumutas, yung dapat nagbabantay. Yung dapat namamahala, nagmamanage dun sa bowl na yon. So sabi niya, dahil dun, may gagawin ang Diyos. Pero wag mangamba kasi kasama sa pag-uusig, yung revival. Diba? February sinabi sa amin yon. So, there's great opportunity dun sa gulong nangyayari sa atin. Opportunity for a turning point, opportunity for repentance, opportunity not only for reform but renewal, yung sistema natin, yung kultura maayos. So, good evening everyone. Kahit napakarami tayo ngayon, good morning na pala, no? So, prayers of blessings this week na parati tayong mag-submit na kung ano will ng Panginoon.
Gusto ko lang din pong hingin dun sa mga kasama natin ngayon kung meron pong parati yan po sa mga inner circles natin, there's someone hurting, di ba? Whether it's because of physical relation, whether it's because may sakit, whether it's because of job o financial, or may maling ginawa na gustong itama, di ba? So, pag-pray po natin parati and let's always be a person willing to listen to the other. Siguro dudugtong ko yun, di ba? Sabi ko kanina, we can have a conversation, pero kailangan honest. Kasunod sa honest, kailangan naman hindi iisa lang nagsasalita. Kailangan we listen to each other. Sabi ni Nili Bates, ang yaman pala ng Pinas pero di ramdam ng Pilipino. I agree po, I agree. Ang masakit din po ramdam nung ilan pero marami hindi. At dun sa ilan, yung iba naman, hard work talaga, pero yung iba, kung saan talaga nanggaling. Shout out Odi Katienza at mga kasama sa Japan. Yan. Ruel Odvina,